Muling nabuhay gamit ang bilyong-bilyong supply at walang limitasyong espasyo. Kasama ang pamilya ko na nalampasan ang malalakas na ulan at matinding init. At nakayanan din ang matinding lamig. Ngayong kasama ko ang konboy para maghakot ng pagkain. Hindi pa ako napatay ng bagyo ng niebe. Pero may nag-interes na agad sa karne sa kaldero ko. Bakit kailangan pang maging magalang sa kanila? Matagal nang nagugutom ang lahat. Agawin na lang natin. Subukan mo lang gumalaw. Bakit parang papatay ang tingin ng lalaking ito? Tumahimik ka at lumayas na kayo. Pasensya na, hindi marunong ang mga tauhan ko na abala namin kayo. Lilipat na lang kami ng ibang kusina. Sige, makakaalis na kayo. Hindi siya takot sa iyo. Nagpapalakas lang siya sa iyo. Napansin ko nga, kahit may supply siya o wala, o may iba siyang masamang balak. Basta huwag lang siyang manggulo sa harap ko. Walang puwang sa akin ang pakikisama. Luto na ang karne. Bumalik na tayo para kumain. CJ. May mga tinapay at inumin sa loob. Kainin mo ito. Ibinigay mo na sa akin ang lahat. Ano ang kakainin mo? Hindi ko gusto ang mga iyan. Hindi mo pala gusto, bakit dinala mo pa? Takot ka bang may magnakaw niyan sa bahay niyo? O dahil masyadong maluwag ang sasakyan? Sadyang dinala ko talaga ito para sa iyo. Aasa ako sa iyo para sa pagkain sa buong biyahe. Kailangan ko munang manuhod ng maaga, di ba? Tatanggapin ko na ito, salamat. Kung may hindi ka alam tungkol sa ugali ng kahit sinong karakter, tanungin mo lang ako. Ang mismong may akda ang sasagot sa iyo. Sige, tatandaan ko. Masyadong mabilis bumaba ang temperatura. Sira lahat ng bintana. Parang kuweba ng yelo sa lamig ang loob ng bahay na ito. Paano tayo matutulog ngayong gabi? Pasensya na sa inyong lahat. Sino ba namang mag-aakala na biglang hihihip ang ganyang kalakas na hangin sa labas? Kukuha ako ng mga tablang kahoy para harangan ito. Hindi niyan mahaharangan ang hangin. Pwede ba tayong magpaningas ng apoy sa loob? Sige, sige, may ilang maliliit na kalan sa bahay ko. May mga panggatong sa kusina. Kumuha na lang ang nangangailangan. Pagkaharang sa bintana, iharang niyo ang aparador para hindi matanggal. Siguraduhin mong mainit ang katawan mo. Tawagin mo ako kapag may kailangan ka. Hindi maaari, barado ng niebe ang pinto sa labas, hindi tayo makakalabas. Walang bintana sa unang palapag. Umakyat sa ikalawang palapag at tumalon pababa. Magdala ng pala. Tumalon kayo at hukayin ang pinto. Ah! Gumuho ang bahay sa bahaging ito. Tulong, may sumaklolo rito. Sapat na sila para magligtas ng mga tao. Hindi dapat mapahamak ang mga suplay ng konboy. Masyadong malakas ang hangin, sumunod ka ng malapit sa akin. Baka mapanganib sa silungan ng sasakyan, bilisan natin. Malapit nang gumuho ang silungang ito. Kailangang ilayo agad ang sasakyan. Tawagin mo si Kapitan Son at ang iba pa. Pawandarin ko muna ang sasakyan. Salamat sa babala ninyo. Bilisan nyo, iparada ang sasakyan sa bukas na lugar. Muntik na kung bumagsak ito. Wasak sana ang lahat ng sasakyan. Kapitan Son, puro matatanda at bata na lang ang naiwan sa bayan. Gumuho ang mga bahay at hindi na maayos. Pwede ba kayong tumulong? Magbabayad kami gamit ang mga suplay. Pwede naman siguro iyan. Iminumungkahi kong umalis na kayo rito agad. Sumisikat na ang araw. Mabilis na matutunaw ang niebe. Ang lokasyon ninyo rito ay madaling magdulot ng landslide. Gusto nyo bang manatili rito at maghintay ng kamatayan? Sinusumpa mo ba kami? Dito na nakatira ang mga ninuno namin. Wala pa kaming nakitang landslide dito kahit kailan. Kung ayaw mong tumulong, sabihin mo lang ng diretsahan. Sana naman maghangad ka ng mabuti para sa amin. Mabuti ng sigurado kaysa magsisi sa huli. Basta sinabihan ko na kayo. Nasa sa inyo na kung makikinig kayo o hindi. Bakit ganyan ka magsalita? Manahimik ka na lang. Napakaraming tao ang nakatira rito. Kung may mangyaring sakuna rito, matutuwa ka pa, hindi ba? Walang silbi ang payo sa taong naghahanap ng sariling kamatayan. Huminahon kayo, lahat. Pinuno ng nayon, iminumungkahi ko rin na umalis kayo rito. Binibining Shuking, bakit pati kayo ay nagsasabi niyan? Ang panahon ngayon ay hindi na normal at pabago-bago. Mula sa matinding init hanggang sa matinding lamig. Binigyan pa tayo ng oras para maghanda. Tingin niyo ba talaga ay biyaya ang pagsikat ng araw? Ilang araw ding bumuhos ang makapal na niebe. Kapag natunaw ang mga naipong niebe, lalambot at guguho ang lupa. Ang nayon ninyo ay nasa paanan mismo ng bundok. Napakadelikado nito. Lumikas muna kayo. Kapag lumipas ang ilang araw at walang nangyari, hindi pa naman huli ang lahat para bumalik kayo rito. Pinuno ng ngayon, lilikas ba tayo? Kayo ang magdesisyon. May abandonadong air raid shelter 1 kilometro mula rito. Bumalik na kayo sa mga bahay nyo at mag-impake agad. Magdala kayo ng pagkain. Doon muna kayo magtago pansamantala. Ang galing mong sumakay sa sitwasyon para magmukhang mabuti. Ayoko lang na may mapahamak sa kanila. Mabuti na lang at nakaalis tayo sa oras. Tingnan ninyo.
Ano yun? Landslide. Wala na, ubos na ang lahat. Wala nang natira. Maraming salamat talaga sa iyo. Kung hindi mo kami pinilit na lumikas, siguradong natabunan na kaming lahat doon sa ilalim. Ikaw ang tagapagligtas naming lahat. May 5 kilo akong bigas dito. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Kunin mo rin itong 2 kundol ko. Huwag po kayong magkakaganyan. Naligtas tayo sa malaking sakuna. Tiyak na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Itabi niyo na lang ang mga pagkain niyo. Wala na ang mga tahanan ninyo. Mahabang panahon pa ang kailangan nating tiisin sa hinaharap. Saka, kung hindi ito unang binanggit ni Wengxin, hindi ko rin naman maiisip ang bagay na ito. Siya talaga ang dapat ninyong pasalamatan. Yung babaeng yun. Pasensya na sa inasal namin kanina. Patawad. Salamat sa pagliligtas sa amin. Tinatanggap ko ang paumanhin nyo. Pwede naman niyang suluhin ang papuri at tanggapin ang mga suplay. Pero pinili niya pa ring itulak ako sa harap. Tapat ba talaga ang intensyon niya? O nagpapanggap lang siyang mabuti? Masyadong malalim ang takbo ng utak ng babaeng ito. Kapitan Son, nasira po ang sasakyan namin. Masyadong mahirap tahakin ang daan sa harap natin. Pwede ba kaming sumama sa konvoy ninyo? Para magkakasama na tayo sa paglalakbay. May mga patakaran ang konvoy namin. Kailangan ko muna itong isang guni sa mga kasamahan ko. Mukhang hindi magiging boring ang biyahe natin sa mga susunod na araw. Yes basta wag lang niya akong babanggain. Bahala siya kung ano ang gusto niyang gawin. Kapitan Son, alam kong kukuha kayo ng mga suplay ng pagkain. Kalahati lang ng kabayaran ang hihilingin namin. Sapat na ang 25 kilo ng bigas. Hindi kami magiging pabigat. 50 yen. Nabawasan kami ng ilang tao dahil sa pag-atake ng oso bago nito. Sakto silang pamalit sa mga nawala. Kalahati lang ang bayad. Magandang kasunduan ito. Sige, kung papayag din ang ibang miyembro ng grupo nyo. Sumunod na kayo. Salamat, Kapitan Son. Ginamit ang 50 yen ng bigas para makakuha ng permanenteng pagkain. Mautak din mag-isip Alam na alam niya kung ano ang bentahe niya. Basta huwag lang niya akong subukang biktimahin. May harang sa daan sa unahan. May 2 sasakyang tumagilid. Bumaba ang lahat para tumulong. Huwag ka nang bumaba, ako na lang. Ito yung mga supply na ipinilit ibigay sa akin ng mga taga-nayon. Nagtabi ako ng ilan para sa iyo. Hindi ko kailangan. Alam kong ayaw mo. Pero nahihiya naman akong suluhin ang kredito. Kunin mo na, kunin mo na. Huwag ka nang mahiya. 2 repolyo. 1 pirasong inas ng karne. At ilang kamote. Mukhang wala nang ang natira sa sarili niya. Nagpapanggap pa siyang mabuting tao sa gitna ng apokalipsis. Hindi ba siya natatakot na maubos at mapagsamantalahan? Kapitan Son, sira na talaga ang sasakyan namin. Hindi posibleng maglakad lang pabalik. May mga armas kami. Pakiusap, isama niyo na kami. Sapat na ang tao sa konboy. Pwede namin kayong isabay pansamantala. Pero hindi kayo pwedeng sumali sa amin. Kung ganoon, saang sasakyan kami sasakay? Mukhang maluwag ang sasakyang yun, doon na lang ako sasakay. Babae ang may-ari ng sasakyang yan. Hindi magandang sumakay ka doon. Hindi ko naman sinabing doon talaga ako sasakay. Bakit ka ba nagkakaganyan? Bawal na ba kahit tumingin lang? Alam mo kung ano ang nasa isip mo. Sige na, tama na yan. Magtabi-tabi na lang ang mga lalaki. Sumakay kayong 2 sa truck sa likod. Ang sarap ng pagkain natin ngayong gabi Nilagang buto-buto ng baboy na may karot. Sa kaginisang ginayat na patatas. Kailangang mabusog para mailakas maglakbay. Ano nang ibig sabihin nito? Salamat sa pagharang sa taong iyon para sa akin kanina. Wala ayun. Sa pinagsamahan nating 2, sino pa ba ang tutulong sa iyo kundi ako? Lalo siyang nagiging mapagsamantala sa pagkakataon May uling pasakalan. Naglagay ako ng ilang kamote doon. Mamaya, magdala ka ng 2 pabalik sa sasakyan. Basta luto mo, kakainin ko. Sino ang kumakain ng buto-buto? Ang bango naman. Sino pa nga ba? Kung sino ang wala rito, sila iyon. Nagluto sila, bakit hindi tayo makikain? Nasa iisang konboy naman tayong lahat. Kawalang galang ang makikain ng hindi inaanyayahan. Hindi ka naman nila inimbita. Ibig sabihin ayaw nilang mamahagi sa iyo. Konti lang din ang supply ng lahat. Kung pupunta tayong lahat doon, ano na lang ang kakainin nila? Halika, may ilang kamote ako rito. Maghatian na lang tayo. Napakagalante talaga ni Binibining Shu. Kung sa ugali lang, hindi sila aabot kahit sa kalahati ng kabaitan mo. Huwag mong sabihin yan. Kusang loob ang pagbibigay ng pagkain. Karapatan naman nilang ipagkait ito. Hindi natin sila pwedeng pilitin. Napakabait talaga ni Binibining Shu. Konting pabor lang, nakuha ko na agad ang loob nila. Napakadaling gamitin ng mga tangang ito. Hindi tunog ng hangin yon. Naghahanap ng kamatayan ang nagkukunwaring multo na iyan. Mabuti na lang at hindi umulan ng yebe kagabi.
Kailangan nating bilisan ang paglalakbay ngayon. Para makarating tayo sa destinasyon bukas. CJ! May narinig ka bang tunog kagabi? Narinig mo rin ba ang iyak? Hindi iyon tunog ng hangin. Hinala ko may nagpapanggap na multo. Mukhang ikaw ang pinupuntirya nila. Gusto ka nilang takutin. Ano nang binubulong-bulong ninyong dalawa riyan? Suriin niyo na agad ang mga sasakyan. Humanda nang umalis. Kapitan Son, may umiiyak po kagabi. Hindi ako nakatulog ng maayos buong gabi. Meron ba, doon kami natulog sa bulwagan? Walang nakarinig ah. Huwag mo namang gawing katatakutan yan, ganda. Baka natatakot ka lang talaga. Kaya naghahalusinasyon ka lang. Kung natatakot kang matulog mag-isa, pwede kang pumunta sa sasakyan ko mamayang gabi. Mainit ang katawan ng kuya mo. Sisiguraduhin kong hindi ka matatakot. Hahaha, Zauhua. Ang galing mong dumiskarte ah. Narinig namin lahat sa bulwagan. Sige ba? Totoo ba? Pumayag ka, ganda. Siyempre totoo. Totoo ba? Pumayag ka, ganda. Siyempre totoo. Magkakapatid naman tayong lahat. Ano nang masama kung magkatabi tayong matulog? Ano? Ano nang ibig mong sabihin? Kung ano ang sinabi ko, yun. Kung maglakas loob kang lumapit sa akin mamayang gabi, hindi ko mamasamain na bigyan ka ng libreng operasyon para magpalit ng kasarian. Para tuluyan ka ng maging kapatid ko. Haha. Zauhua. Puputulin daw niya yan para maging kapatid ka niya. Walang hiya ka, ulitin mo nga ang sinabi mo. Papatayin talaga kita ngayon. Subukan mo pa siyang hawakan ulit. Biti, bitawan mo ako. Kapitan Son, tingnan niyo po siya. Tama na. Tumigil kayong lahat. Sa ganitong sitwasyon, nag-aaway pa kayo sa sarili nating grupo. Kapitan Son, may masamang balita po. Bakit ka nagpapanik? Ano nang nangyari? Gumuho ang tulay sa harap na tumatawid sa ilog. Kapitan Son, may masamang balita po. Bakit ka nagpapanik? Ano nang nangyari? Gumuho ang tulay sa harap na tumatawid sa ilog. At saka may nakatitig sa atin mula sa kabilang pampang. Sinakop na ng iba ang bodega ng pagkain. Mukhang hindi tayo pwedeng dumiretso roon gamit ang sasakyan. Kami ang pangkat ng transportasyon ng pagkain na ipinadala ng base. Mayroon kaming opisyal na dokumento. Pakiusap, makipagtulungan kayo. Anong opisyal? Ang lugar na ito ay sa amin na ngayon. Umalis kayo rito, subukan ninyong agawin ang pagkain namin. Lalabanan namin kayo hanggang kamatayan. Hindi nyo maubos ang 100,000 toneladang pagkain. Kalahati lang ang kailangan namin. Para mabuhay tayong lahat. Kahit isang butil ng bigas, wala kayong makukuha. Humakbang pa kayo ng isa. Babarilin ko kayo. Lahat, umurong muna. Sayang talaga, kung hindi lang tayo nag-aksaya ng oras kaninang umaga. Baka nakapasok na tayo sa bodega ng pagkain kanina pa. Kasalanan ninyong dalawa to. Naghanap pa kayo ng gulo kaninang umaga. Ngayon, tingnan nyo ang nangyari. Kasalanan ninyong dalawa to. Naghanap pa kayo ng gulo kaninang umaga. Ngayon, heto na. Hindi tayo makapasok sa bodega. Mamamatay tayong lahat sa gutom. Gusto mo bang mamatay? Gusto mong magpakabayani para sa babae? Akala mo kung sino ka? Sa susunod, sa lalamunan na kita sasaksakin. Kumain ka pa ng marami, may gagawin tayo mamayang gabi. Bakit sila lang ang nagpapasasa sa masasarap na pagkain? Bukas, kailangan ng 2 tao na babalik sa base para humingi ng tulong. 100 kilo ng bigas ang gantimpala. Ako na, mabilis akong magmaneho. Kailangan din ng sususot sa bodega para magmanman. Para alamin ang layout at depensa sa loob. 250 kilo ng bigas ang gantimpala. Ako na. Isama mo ako. Ako na. Isama mo ako. Sige, mag-iingat kayo. Inililipat nila ang mga pagkain. Nandito na rin lang tayo. Hindi pwedeng umuwi ng walang dalang pasalubong. Aalamin ko ang lokasyon ng mga labasan at gwardiya para gumawa ng mapa. Titingnan ko ang bodega ng pagkain. Magkita tayo rito pagkatapos ng kalahating oras. Haay, antok na ako. Sino namang magnanakaw ng pagkain sa gitna ng gabi? Masyado lang talagang maingat ang pinuno ng nayon. Naitabi na. Tapos na, alis na tayo. Ruta ng patrol. Napakadetalyado nito. Kahit ang mga blind spot ay nakamarka. Kapag dumating na ang mga reinforcement mula sa base,
Maaari na tayong direktang sumugod sa loob. Ilabas niyo ang mga pagkain. Anong pagkain? Dito lang kami palagi. Hindi kami kailanman pumasok doon. Ubus na ang bigas sa 3 naming bodega. Kung hindi kayong mga bandido, sino pa? Kapani hindi niyo inilabas ang pagkain ngayon? Walang sinuman sa inyo ang makakaalis ng buhay. Haha, mag-imbento man lang kayo ng mas kapani-paniwalang dahilan. 100,000 tonelada ng bigas. Nailipat naming ilang tao lang sa loob ng isang gabi. Akala mo ba mga Diyos kami? Huwag na tayong makipag-usap sa kanila. Gusto lang nila tayong mamatay sa gutom. Ayaw niyo sa santong dasalan, gusto niyo sa santong paspasan. Sugod, hanapin ang mga pagkain. Subukan niyo kung gusto niyo ng mamatay. Naghahanap ka ng kamatayan. Pinuno, nabaril ang pinuno ng nayon. Lalaban pa ba kayo, huwag ninyong isiping kayo lang ang may baril. Humakbang pa kayo ng isa. Ang susunod na bala ay sa ulo na tatama. Bilis, buhatin niyo pabalik ang pinuno ng nayon. Hindi pa ito tapos. Pumatay kayo at nagnakaw ng pagkain. Hinding-hindi namin kayo palalampasin. Hihintayin ko kayo. Mag-ingat at maging alerto ang lahat. Hindi sila titigil ng ganoon na lang. Zhang Jianming, bakit nag-iisa ka lang, nasaan si Zhao Hua? Kapitan Sun, tinambangan kami ng mga taga-nayon sa daan. Masyadong marami sila. Para protektahan ako ni Zhao Hua. Binaril at pinatay siya ng mga ito. Kapitan, hindi na natin ito pwedeng palampasin. Umaabuso na sila ng sobra. Huwag na nating hintayin ang mga reinforcement mula sa base. Tayo na mismo ang kikilos mamayang gabi. Kukunin natin ang bodega. Madaling depensahan ang bodega pero mahirap salakayin. Masyadong maraming mamamatay kung susugod tayo ng direkta. May 2 gwardiya sa pinakamataas na bahagi ng bodega. May mga dala silang gawang sariling baril. Kapag naitumba natin ang 2 iyon, makakaakyat na sa pader ang buong tropa para makapasok. Napakadelikado ng misyong ito. Kailangan natin ng mga taong may pambihirang kakayahan. Sino ang gustong pumunta? Sasama ako. Wenxin, isama mo ako. Sige, may 3 pang sasama para tulungan kayo. Kikilos tayo mamayang eksaktong alas 12 ng gabi. Wenxin, ubus na ang pagkain ko. Pwede bang humiram ng kaunting bigas sa iyo? Hindi ko ito kukunin ng libre. Maganda ang kalidad ng gintong bracelet na ito. Pwede ko ba muna itong gawing prenda? 1 kilo lang ng bigas, wala nang iba. Sapat na ang 1 kilo. Salamat, napakabuti mong tao. Transaksyon lang ito. Huwag mo akong ituring na mabait. Sa katapusan ng mundo, hindi nakakain ang ginto. Sinasadya niyang ipagpalit ang mamahaling bagay para sa kaunting bigas. Gusto lang niyang magpasikat sa harap ng iba. At magkunwaring kaawa-awa. Hayaan mo siya, basta totoo ang ginto, ayos lang. May mga baril pa ang pangalawang pinuno ng nayon at ang mga kasamahan niya. Hindi natin sila kayang talunin. Paano kung tumakas na lang tayo? Tumakas, mawawala ang pagkain natin. Mamamatay lang din tayo sa gutom sa labas. Kailangan nating ipaghiganti ang pinuno ng nayon. Kaya ano ang gagawin natin? Tiyak na matatalo tayo kung makikipaglaban ng harapan. Hindi pwede ang harapan. Gagamitan natin sila ng utak. Tiyak na sasalakay sila ngayong gabi. Iiwan nating nakabukas ang pinto ng pangunahing gusali. Maglalagay tayo ng ilang sakong bigas sa loob bilang pain. Kapag humakbang sila sa loob ng pangunahing gusali, ikukulong natin sila na parang mga daga. Maghahanda tayo ng isang nakamamatay na salu-salo para sa kanila. Sa akin ang kaliwa. Sa iyo ang kanan. Napakatahimik. Wala man lang nagpapatrolya. May kakaiba rito. Masyadong kahina-hinala. Hahaha, kanina pa namin kayo hinihintay. Akala niyo ba talaga mga tanga kami? Ngayon ang magiging anibersaryo ng kamatayan ninyo, puto. Paputukan sila, gawin silang parang salaan. Ikulong ang mga daga. Tingnan natin kung kaya nyo, saluhin nyo ito. Ah, ang mga mata ko. Ipapababa mo sa mga tauhan mo ang kanilang mga baril. Walang gagalaw. Ibagsak ang mga baril. Sino ang magtangkang gumalaw? Papasabugin ko ang ulo niya. Maling akala lang ito. Walang gagalaw. Ibagsak ang mga baril. Sino ang magtangkang gumalaw? Papasabugin ko ang ulo niya. Maling akala lang ito. Kapitan Sun, maling akala lang ang lahat ng ito. Nawalan lang ng wisyo ang pangalawang pinuno ng nayon dahil nasugatan ang pinuno ng nayon. Gusto lang niyang ipaghiganti ang pinuno ng nayon. Nawalan ng wisyo, may 12-12 ng baril na nakatutok sa amin. Tapos sasabihin mong nawalan lang ng wisyo. Akala niyo ba laruan lang ang mga baril namin? Wala talaga kaming balak pumatay. Para makabawi, naghanda kami ng masaganang pagkain at alak. Magkakababayan naman tayong lahat. Hindi kailangang magpatayan. Handa kaming makipag-usap ng kapayapaan. Ano sa tingin ninyo? Dahil may pagkain naman.
Tingnan natin kung ano ang binabalak nila. Ikaw naman. Shuking, malamig sa sasakyan mo. Sumama ka sa amin. Sisiguraduhin naming mainitan ka. Pinrotektahan ka naman namin sa buong biyahe, di ba? Bitawan niyo ako, huwag niyo akong hawakan. Hindi ko kailangan ang proteksyon ninyo. Wengxin, iligtas mo ako. Napakagaling mong magkunwaring mabait noon, di ba? Ngayon, alam mo nang humingi ng tulong. Tigilan niyo iyan. Di ba ang galing mong magkunwaring mabait? Ngayon humihingi ka ng tulong. Tigilan niyo iyan. Sa susunod na mangyari pa to. Kalahati na lang ang matatanggap ninyong bayad. Kain lang kayo ng kain, mga kasama. Maliit na regalo lang ito mula sa amin. Para humingi ng paumanhin. Para sa pagkain ito, inilabas namin. Ang mga pinakatatago naming masasarap na pagkain. Mag-ingat, baka patibong to. Pupunta lang akong banyo. Ihatid mo ang binibining ito roon. Dahan-dahan lang po, kaliwa lang po sa harap. Masyadong malaki ang bodega na to. Baka maligaw ka. Maliki nga. Sakto lang para lagyan ng mga gamit. Gusto nilang gamitin ang pagkawala ng pagkain para gumawa ng gulo. Titingnan ko lang kung paano nyo reresolbahin ang gulo mamaya. Kapitan Son, pagbalik nyo sa base, kailangan nyo pa rin gumastos ng work points para bumili ng pagkain. Napakahirap nyon. Bakit hindi na lang kayo manatili rito? Kami ang magpapakain sa inyo. At sama-sama tayong mamuhay ng masagana. Gamit ang mga armas ninyo. At ang mga pagkain namin. Sino ang mga ngahas na lumaban sa atin sa lugar na to? Madaling pag-usapan yan. Sino ang mga ngahas na lumaban sa atin sa lugar na to? Madaling pag-usapan yan. Pogi, gusto mo uminom? Umalis ka nga rito, allergic ako sa alak. Pagod na ako, kailangan ko nang magpahinga. CJ. Ihatid niyo silang dalawa sa silid tulugan. Walang lason ang pagkain. At walang nag-aabang na ambush. Mukhang gusto nila tayong suhulan gamit ang marangyang pagtrato. Magaling silang magpasuko nang hindi gumagamit ng dahas. Kung masusuhulan nila ang convoy, hindi lang ang pagkain ang hindi makakabalik sa base, kundi pati ang armadong grupong ito ay magiging sandata nila laban sa base. Pagdating ng oras, sila na ang magiging hari-harian dito. Lasing na si Kapitan Son at ang mga kasamahan niya. Baka magkaproblema bukas. Problema, bukas, hindi pa sigurado kung sino talaga ang magkakaproblema. Wanggang, tapos na ang inuman. Ihatid mo na kami para mabilang ang mga pagkain. Para matapos agad. At maikarga na natin sa sasakyan. Kapitan Son, sa totoo lang. Nagkaroon ng kaunting problema sa mga pagkain. Huwag ka ng maraming daldal, ituro mo ang daan. Anong problema? Ako mismo ang titingin. Matagal na naming sinalanta ang bodega. Wala nang laman yan. Titingnan ko kung ano ang iuwi nyo sa base para iulat. Sa huli, mapipilitan din kayong manatili rito at sumunod sa akin. Kapitan Son, tingnan ninyo. Sa huli, mapipilitan din kayong manatili rito at sumunod sa akin. Kapitan Son, tingnan ninyo. Nanakaw na ng mga palaboy ang lahat ng pagkain. Wala rin kaming nagawa. Paanong nangyari to? Sigurado akong wala na itong laman. Sino ang gumawa nito? Bakit ngayong nakita mong nandito pa ang pagkain? Masyadong ka bang nadismaya? Kung magsisinungaling ka, ayusin mo naman. Anak ng, kagabi siguradong wala kahit isang butil ng bigas na natira rito. Mukhang niloloko nyo lang kami simulat sa pool. Ayaw nyo sa madaling usapan ha, sugod. Ano yung sumira sa gate? Pagkain, puno ng pagkain, agawin nyo. Lagot, ang mga palaboy sa labas, atras. Kapitan Son, hindi ba't gusto ninyong protektahan ang pagkain? Kayo na ang bahala sa mga palaboy na iyan. Wanggang, napakawalang hiya mo. Lahat, humanda sa laban. Huwag nating hayaang makalapit sila sa bodega. Naghahanap ka ng kamatayan. Kapitan, napakarami nila. Hindi natin kayang depensahan to. Kahit hindi kaya, kailangan nating depensahan to. Ito ang pagkaing magliligtas sa base. Kung patay na tayo, ano pang pakialam natin sa base? Huminto kayong lahat. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ang baril. Kung ayaw ninyong mamatay dito, mag-isip-isip kayo. Pagbalik natin sa base, magpapakamatay tayo sa trabaho para lang sa kapirasong pagkain. At titira pa tayo sa madumi at mabahong dormitoryo na iyon. Ngayon, nasa harap na natin ang 100,000 tonelada ng pagkain. Bakit hindi na lang tayo manatili rito? Nagre-rebelde ba kayo? Akala ninyo ba kapag pinatay ninyo kami, makukuha ninyo ng mag-isa ang lahat ng pagkain? Bakit hindi? Pagdating ng mga backup mula sa base, matagal nang magiging abandonadong lugar to. Paano ninyo nagagawa to? Pinrotektahan tayo ni Kapitan Son sa buong biyahe. Hindi ko siya ipagkakanulo. Kahit ngayon, nagpapanggap ka pa ring mabuti. Mukhang adik ka na sa pag-arte. Magaling. Ang taong marunong makibagay ang siyang nagwawagi. Maligayang pagdating sa grupo namin. Kapapanalo lang natin kapag napatumba natin si Kapitan Son at ang mga kasama niya ngayon. Sa inyo na ang dalawang babaeng yan. Miss Wen, huwag ka nang pumalag. Sumama ka sa amin, sisiguraduhin kong marangya ang buhay mo araw-araw. Tumingin ka muna sa salamin bago ka magsalita. Sumama ka sa amin, sisiguraduhin kong marangya ang buhay mo araw-araw.
Tumingin ka muna sa salamin bago ka magsalita. Gago, mamamatay ka na nga lang, mayabang ka pa rin. Sino pa ang gustong magtaksil sa base? Kung aalis kayo, umalis na kayo ngayon din. Hindi ko kayo pipigilan. Kapitan Sun, talo ka na. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka sakaling iwanan kong buo ang bangkay mo. Ha ha ha. Mamamatay ka na nga. Anong tinatawanan mo? Tinatawanan ko ang kabubuhan mo. Kung ang isang tulad mo nga ay naintindihan yan. Paano naman ako magiging ganoon katanga para mahulog sa patibong? Huwag kayong makinig sa kalokohan niya, barilin ninyo. Sa wakas, lumabas din kayo. Nag-ulat, Kapitan Sun. Ang unang Special Ops Squadron ng base ay handa na, naghihintay ng utos. Kontrolin ang buong lugar. Kumpiskahin ang lahat ng sandata nila. Kapitan Sun, nagkamali po kami. Nawala lang kami sa sarili. Dumating na ang mga backup mula sa base noong madaling araw pa ng kamakalawa. Kaya hindi pa ako kumikilos noon. Ay para makita kung gaano karaming traidor ang nagtatago sa grupo natin. Kapitan, bigyan ninyo pa po kami ng isa pang pagkakaon. Hindi na po kami magtataksil. Huli na. Binigyan ko na kayo ng pagpipilian. Kunin ang lahat ng gamit nila. Palayasin sila sa bodega ng pagkain. Kapitan Sun, may maling pagkakaunawaan lang. Maling pagkakaunawaan lang ang lahat. Umatras lang kami kanina para hindi po kami makagulo sa inyo. Akala mo ba bulag ako? Kapitan Sun, alam na po talaga namin ang aming pagkakamali. Pwede bang magbigayan na lang tayo? 100,000 tonelada ng pagkain. Dadalhin namin ang lahat ng ito. Hindi maaari kung dadalhin ninyo ang lahat, ano na lang ang kakainin namin. Kung gusto ninyong kumain, sige. 50 kilong sako ng bigas. Kapalit ng isang araw ng inyong mabigat na trabaho. Ngayon, pumasok kayong lahat doon at buhatin ang mga pagkain. Mukhang ang pagkain hinayaan mong ibalik nila kagabi. Ay nagbigay lang sa kanila ng gagawin. Libreng manggagawa. Sayang naman kung hindi gagamitin. Siguradong dumurugo ang puso ni Wanggang ngayon. Ang mismong pagkaing itinago niya ay isinasakay na sa mga sasakyan ng base. Salamat sa tulong ninyo ngayon. Pagbalik natin sa base, iulat ko ang naging ambag ninyo. Nakuha lang natin ang kailangan natin. Kapitan Sun, isama niyo po ako. Mamamatay ako sa lamig dito. Larga na. Sa lahat ng sasakyan, panatilihin ang distansya. Babiyahe tayo buong magdamag. Makakarating din tayo sa base bukas ng tanghali. Naintindihan? Hinto. Ano ba yung bagay na yan? Nananakot lang sila. Isa silang grupo ng mga gumagalang mandarambong. Kapitan Sun, may barikada at tambang sa harap. Humanda sa laban. Makinig ang lahat. Protektahan ang mga truck ng pagkain. Huwag niyo silang palapitin. Iwan niyo ang pagkain. Patayin ang mga lalaki. Tangayin ang mga babae. Gusto niyo ng pagkain. Ipalit niyo ang buhay ninyo. Huwag niyo akong patayin, huwag kayong lalapit. Barilin niyo sila sa binti. Huwag ninyong sirain ang mga kahon ng pagkain. Bilis. Kung hindi rin lang mapapasa amin. Sisirain ko na lang ang lahat. May pampasabog sila. Ah! Umalis kayo riyan kung ayaw ninyong mamatay. Umalis kayo riyan kung ayaw ninyong mamatay. Nandyan na ang pagkain. Hindi na tayo magugutom. Salamat sa pagod ninyo, pangkat ng transportasyon. Maraming salamat sa inyo. Tapos na ang misyon. Makakatulog na rin tayo ng mahimbing. Sa wakas, hindi na natin kailangan kumain ng matitigas na biskwit. Mabuti naman at nakabalik ka, anak. Wenxin, wala naman bang naging panganib sa daan? Nagugutom ka ba? May nakasagupa kaming ilang magnanakaw. Pero naayos na ang lahat. Kumusta naman ang sitwasyon sa base ngayon? Parami ang mga tao rito. Marami ang walang matirhan. Gumawa na lang sila ng mga bahay yelo sa bakanting lote sa labas. Ayon sa opisyal na ulat, mahigit 2,000 tao na ang namatay sa sakunang ito. At saka, napakagulo at puno ng galit ang forum ng base ngayon. May mga nanggugulo at nagpapasiklab ng galit ng mga tao. Galit sila sa mga nakatira sa mga apartment at mga villa. Nagbabanta silang susunugin ang mga bahay. Mga payaso lang sila. Haharapin natin kung ano man ang dumating. Gagawa tayo ng paraan. Wenxin, ang ipinangakong gantimpala sa iyo noong una ay 50 kilo ng bigas. Gagawa tayo ng paraan. Wenxin, ang ipinangakong gantimpala sa iyo noong una ay 50 kilo ng bigas. Pero dahil sa natatangi mong galing, nagpa siya ang base na bigyan ka ng 150 kilo ng bigas. Bukod pa sa 300 puntos. Salamat, Kapitan Sun.
Shuking, kahit sumama ka lang sa gitna ng biyahe. Naging maayos naman ang pinakita mo. Bibigyan ka ng base ng 50 kilo ng bigas at 50 puntos. Salamat po, Kapitan Sun. Salamat po sa base. Wenxin, nanghiram ako sa iyo ng kalahating kilo ng bigas noon. Ngayong nakuha ko na ang gantimpala ko. Ibabalik ko na ito sa iyo. CJ. Sandali lang. Hihiram lang ako ng timbangan. Sakto, sobra pa nga ng kaunti sa kalahating kilo. Yung labis, regalo ko sa iyo. Madaling magbigay kapag maayos ang lahat. Ang pagtulong sa oras ng kagipitan ang hindi malilimutan. Hindi naman pagtulong sa oras ng kagipitan ang ginawa ko. Interesado lang ako sa mga ginto mo. Transaksyon lang ito. Huwag mong bigyan ng kahulugan to. Gusto ko lang magpasalamat. Hindi kailangan. Gusto ko lang magpasalamat. Hindi kailangan. Nagamit mo na ang card mo rito. Bawal gamitin ng paulit-ulit. Malinaw ang nakasulat na patakaran sa pagbili. 1 kilo lang ang limitasyon kada tao bawat araw. Bumili ka na kaninang umaga. Lumabas ka. Anong karapatan mong pigilan akong bumili? May work points ako. Dinala nyo rito ang daan-daang libong toneladang pagkain. Bakit napakadamot nyo na 1 kilo lang ang binibigay nyo? Bakit napakagahaman mo? Sapat na ang 1 kilo para sa isang araw. Tama nga naman. Kung hindi dahil sa limitasyon ng base, matagal nang naubos ang pagkain ng mga katulad mo. Palayasin nyo siya. Kapag nasanay sa bigay, nagiging abusado. Matalino ang patakaran sa limitasyon ng base. Kung ipapamigay lang ito ng libre, guguho ng tuluyan ang kaayusan sa buong base. 70 work points lahat. Ito na ang mga supply mo. Salamat, balik ka ulit. Salamat. Huwag kang maingay. Ibaba mo ang bag sa kamay mo. Palalampasin ko ang buhay mo. Kung gusto mo ng mga ito, lumapit ka rito at kunin mo. Ayaw mo sa madaling usapan, ha? Ibigay mo ang mga supply. Marunong lumaban ang babaeng ito. Sabay-sabay natin siyang sugurin. Sino ang nagpadala sa inyo? SS Pinuno ang nag-utos sa amin. Nakita lang namin mismo sa forum ng base. Anong nakita nyo? May nagsabi sa forum na masasarap ang kinakain at iniinom ng mga tao sa apartment araw-araw. Bakit kailangan nating magtiis sa ginaw sa labas? Plano nilang sunugin ang apartment building ngayong gabi para magnakaw ng mga supply. Ang galit sa mayayaman ay nauwi na sa totoong gulo. May panganib sa bahay. May sunog. Nandito ka na pala. Hindi ka ba nasaktan? Maayos lang ako. Anong nangyayari sa ibaba? Hindi ko alam kung sino walang hiyang nag-apoy. Mabuti na lang at hindi umabot sa palapag natin. Nagkatotoo ang mga chismis tungkol sa gulo sa forum. May sadyang gumagawa ng gulo. Gusto nilang magsamantala sa gitna ng gulo. I-lock ng maigi ang bakal na pinto. Huwag mong bubuksan ang pinto kahit kanino sa mga susunod na araw. Anong show mula sa base? Tapos na ang paggawa sa greenhouse. Sa ngayon, umabot na sa 20 degrees Celsius ang temperatura sa loob. Salamat sa natatanging kontribusyon ng koponan ni Yang Muhan mula sa institusyon ng pananaliksik. Mabubuhay na tayo. Hindi na natin kailangang magtiis sa ginaw. Salamat kay Mananaliksik Yang. Siya ang tagapagligtas ng buong base natin. Yang, napakalaki ng naitulong mo sa pagkakataong ito. Huwag kang mahihiyang humingi ng kahit ano. Ipapasa ko ang ulat sa mga susunod na araw. May aasikasuhin lang akong personal na bagay. Naging matagumpay ang greenhouse. Binabati kita. Wala ka talagang pakialam. Hindi mo man lang ako pinuntahan ng matagal na panahon. Manhid mo talaga. Ang tagal mong hindi nagpakita sa akin. Alam kong busy ka. Kaya hindi na kita ginulo. Saan ang bahay mo? Binigyan ako ng base ng 500 kilo ng bigas bilang gantimpala. Hindi ko to maubos. Kaya dadalhin ko sa iyo. Nababaliw ka na ba? Huwag mong ipapakita ang yaman mo. Itabi mo yan para iligtas ang buhay mo balang araw. Aimbak mo muna sa bahay mo. Kukunin ko na lang kapag kailangan ko na. Ituro mo ang daan. Talagang ayaw na akong tantanan ng lalaking ito. Naku, napakagwapo naman ng batang ito. Sino siya? Kaibigan ko po siya, si Yang Muhan. Itatabi niya po ang bigas niya sa bahay natin. 500 kilo ng bigas. Hindi kaya dot yan. Ma, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Huwag ka nang pupunta sa bahay namin kung wala namang dahilan. Busy kami. Wala kaming oras para mag-asikaso ng ibang tao. Nagalit ko ba sila? Ang bisita ay bisita. Nagbigay siya ng napakaraming bigas. Ayusin mo naman ang trato mo sa kanya. Hindi mo na talaga ako pinapansin. Yang, tatanggapin namin ang bigas para itabi para sa iyo. Yang, tatanggapin namin ang bigas para itabi para sa iyo. Mag-ingat ka sa pag-alis. Ano ba itong kakaibang tensyon na ito? Gasolina.
Anong balak mong gawin? Malas mo lang. Tatakbo ka pa. Ah, sige, tumakbo ka. Bakit hindi ka na tumatakbo? Ako, bakit hindi ka na tumatakbo? Nagkamali lang ako ng palapag. Nagkamali ng palapag pero nagbuhos ng gasolina. Ang sunog sa ika-14 na palapag noong nakaraan. Ikaw din ang may gawa, hindi ba? Ako nga. Ako ang nagsindi niyon. Bakit? Anong karapatan ninyo? Bakit kayo lang ang may karapatang tumira sa magandang bahay na ito? May pagkain at inumin pa. Habang ako, nanginginig sa ginaw sa labas na parang aso. Noong nakaraan, gusto ko talagang sunugin ang ika-15 palapag ninyo. Kaso may bakal na pinto kaya hindi ako makapasok. Kaya naghanap na lang ako ng ibang palapag sa ika-14 at doon nagsunog. Wala kang sariling kakayahan. Kaya naiinggit ka na lang sa iba. Kahit naresolba ng greenhouse ang problema sa temperatura. Pinalaya naman nito ang mga kriminal mula sa hirap ng taglamig. Kaya mas marami silang lakas para gumawa ng masama. Itabi mo na lang ang galit mo. At sabihin mo iyan sa mga gwardya. Ibigay na natin ang taong ito sa mga gwardya. Pero utusan lang siya. Ang totoong problema ay paparating pa lang. Matapos maitayo ang greenhouse. Lahat ng mga palaboy sa labas ay dagsang pumasok sa bakanting lot ng base. Ngayon, halo-halo na ang mga tao sa loob ng base. Hindi na sila kayang kontrolin ng mga gwardya. Nabura na ang mga post sa forum. Pero kumalat na ng tuluyan ang galit sa mga mayayaman. Nang pauwi na ako galing trabaho kanina, nakita kong maraming tao ang nagmamasid sa paligid ng apartment. Tingin nila sa atin ay mga madaling target. Huwag kayong matutulog ng mahimbing kayong gabi. Ihanda ninyo ang mga sandata sa tabi ninyo. Nandyan na sila. Bakit sila nakatira sa matataas na gusali? Habang tayo ay natutulog lang sa mga tolda. Sugod. Agawin ang lahat ng supply nila. Sakupin ang apartment. Sugod. Agawin ang mga supply. Gusto niyo talagang agawin ang mga gamit ko. Tingnan natin kung makakaligtas kayo para makuha to. Gibain niyo yan. Ang mga supply sa loob ay sapat na para sa atin ng 1 taon. Masyadong maraming tao. Hindi na makakatagal ang bakal na pinto. Kailangan nating lumaban kahit hindi na kaya. Umatras kayo. Ah! Ang binti ko. Sunugin niyo. Sunugin sila. Akala niyo ba mahina ako? May mga baril sila. Bilis, takbo. Lahat kayo, ilagay ang kamay sa ulo at yumuko. Ang sinumang lumaban ay babarilin agad. Hindi ka ba nasaktan? Kung nahuli ka pa ng 1 minuto. Sila sana ang mapapahamak. Ikaw na naman. Noong nakaraan, nagsunog ka. Ngayon naman, ikaw ang nagturo ng daan. Sino ang nag-utos sa iyo? Sila sana ang mapapahamak. Ikaw na naman. Noong nakaraan, nagsunog ka. Ngayon naman, ikaw ang nagturo ng daan. Sino ang nag-utos sa iyo? Ako, may nag-utos lang sa akin. Hulihin niyo kung sino talaga ang may utak nito. Hulihin mo ang taong nasa likod nito. Kung hindi ka magsasabi ng totoo. Gagawin kitang bangkay ngayon din. Binigyan niya ako ng 20 gin ng bigas. Para udyukan ang lahat na salakayin ang apartment. Pwede ko siyang painan para lumabas. Hindi natin pwedeng paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng taong yan. Malamang na isa itong bitag. Hayaan mo siyang sumubok. Nangako ang taong iyon na ibibigay ang natitirang 10 gin ng bigas kapag natapos na ang trabaho. Palabasin natin ang ahas sa kanyang lungga. Sindihan ang apoy. Pumunta si Cheng Yuan para makipagkita. Ang natitirang bayad. Kunin mo. Bakit ka tumatakbo? Bitawan mo ako. Bakit ka tumatakbo? Bitawan mo ako. Tagahatid lang ako ng mga gamit. Sino ang nag-utos sa iyong ihatid ito? Hindi ko siya kilala. Nakamask ang taong iyon. At binigyan ako ng kalahating gin ng bigas. Para ihatid ang supot na ito kay Cheng Yuan. Wala na akong ibang alam. Masyadong maingat ang utak sa likod nito. Pinutol niya ang lahat ng bakas. Dahil nag-abala siyang targetin tayo. Tiyak nakikilos siyang muli. Sino ka man? Magdasal ka nang hindi ka mapunta sa mga kamay ko. Tumubo na. Tumubo na nga talaga. Sa wakas, hindi na tayo mamamatay sa gutom. Napakaganda. May pag-asa na rin ang buhay natin. Basta't mapanatili ang temperatura.
Malulutas ang krisis sa pagkain ng base. Sana ang kapayapaang ito ay magtagal pa. 8:00 na ng umaga. Bakit hindi pa rin sumisikat ang araw? Masyadong misteryoso ang hamog na ito. Masyadong makapal ang hamog na ito. Kahit ang mga searchlight ng greenhouse ay hindi ito matagos. Hindi masisinagan ng araw ang mga bagong tubong gulay. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi lang sisirain ng smog ang mga pananim, kundi pati na rin ang puso ng mga tao. Hindi masisikatan ng araw ang mga bagong sibol na gulay. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi lang sisirain ng smog ang mga pananim, kundi pati na rin ang puso ng mga tao. Sa mga lugar na hindi nakikita, doon pinakamadaling lumaganap ang kasamaan. Tulong, ninanakawan ako. Ang rasyon ko. Gusto mo yatang mamatay. Ako to. Ang tahimik mo namang maglakad. May kaunting lason ang smog na ito. Kailangang magsuot ng mask kapag lalabas. Magulo na ang base ngayon. Bakit ang dami mong binili? Mas mabuti ng handa. Tutal hindi naman tayo makakaligtas lahat. Sabay-sabay na tayong mamatay. Para may kasama tayo sa kabilang buhay. Ibaba mo ang kutsilyo. Huwag kang lalapit. Mas mapanganib ang mga taong nawawala ng pag-asa kaysa sa mga halimaw. Kumilos tayo kapag nakarating na siya sa lugar na walang tao. Anak ng, nasaan ang mga gamit? Buwisit, nasaan ang mga gamit? Swerte niya. Maghanap tayo ng ibang target. Miss, sandali lang. May kailangan ka. Mapanganib para sa isang babae ang maglakad mag-isa sa gitna ng smog. Sobrang delikado kaya. Talaga. Sa tingin ko, kapag nakatagpo mo ako, ikaw ang mas mapapahamak. Mapanganib para sa isang babae ang maglakad mag-isa sa gitna ng smog. Sobrang delikado kaya. Hindi lang siya nag-iisa. May mga nakaabang pa sa dilim. Madali lang silang patayin agad. Pero hindi natin mabubura ang utak sa likod nito. Mas mabuting alamin muna natin kung ano talaga ang binabalak nila. Ganoon ba? May mairerekomenda ka ba? Malapit lang ang bahay ko rito. Sasamahan kita gamit ang flashlight ko. Para hindi ka maligaw. Ay, nawala ng baterya. May nakuha na naman tayo. Ang galing mo talaga. Ang mga babaeng matagal nang nakatira sa greenhouse. Napakatanga talaga. Ibalik na natin ito para matapos na ang trabaho. Napakatanga talaga. Ibalik na natin ito para matapos na ang trabaho. Iulat na natin ito sa boss. Hinuli rin ba kayo? Kaming lahat ay hinuli ngayong linggo lang. Bakit kayo hinuli? Hindi namin alam. Isang beses lang silang magpakain sa isang araw. Noong nakaraang araw, may isang babaeng inilabas. At hindi na siya nakabalik kailanman. Marami silang hinuhuling mga batang babae. Hindi pera ang habol nila. Mukhang gustong magtayo ng sariling puwersa ng utak sa likod nito. At ginagamit ang mga babaeng ito bilang kasangkapan. Bakit parang hindi man lang siya natatakot? Baka natulala na sa takot. Lumayo ka sa kanya, kapag dumating na ang mga kukuha sa atin. Dahil masyado siyang kapansin-pansin. Tiyak na siya ang unang kukunin. Umayos kayo. Wengxin, bakit ka narito? Hindi lang ako naging maingat kaya nahuli ako. Papunta sana ako sa opisina para magpalit ng mga supply. Masyadong makapal ang hamog, hindi ko nakita ang daan. Naambush nila kami dahil doon. Ganoon ba? Sa tuso niyang yan. Para mahuli lang sa ganoon kababaw na paraan. Malamang may iba siyang binabalak. Gusto siyang makita ng boss. Parehong nahuli ngayong araw ang dalawang ito. Hindi sinabi ni boss kung sino talaga sa kanila. Isama mo na rin ang isang ito. Dinala na namin ang dalawang babaeng nahuli ngayong araw. Hindi mo inaasahan, no? Nagkita na naman tayo. Wang Dazhi. Akala ko kung sinong nagpapanggap. Ikaw lang pala yan ang daga sa imburnal. Huling hininga mo na, mayabang ka pa rin. Bakit niyo siya dinala rito? Hindi kami sigurado kung sino sa kanila ang hinahanap niyo. Kaya dinala na namin silang dalawa. Sinabi sa akin ni Muksuan na may tinatago kang bilyong halaga ng mga supplies. Hindi ka siya ang lahat ng iyan sa bulok mong bahay. Magsalita ka. Saan mo itinago ang mga supplies? Naniwala ka naman kay Muksuan. Kaya pala nagsama kayong dalawang tanga. Tumahimik ka. Ang pagsunog ni Cheng Yuan sa bahay niyo. Ako ang nag-utos niyon. Matagal ko na kayong binabantayan. Hindi kayo nawawala ng pagkain. Sabihin mo lang sa akin kung saan nakatago ang mga supplies. At hahayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Nababaliw ka na. Lunod ka na sa pangarap mong makakuha ng libre.
Kaya nawalan ka na ng matinong pag-iisip. Ayaw mo sa madaling paraan, gusto mo sa mahirap. Mga tauhan, bugbugin niyo siya hanggang sa magsalita. Sabay-sabay kayong sumugod at patayin siya. Paalisin mo ang mga aso mo. Huwag kayong babaril. Pwede naman nating pag-usapan ito ng maayos. Akin na iyan. Ang kamay ko. Ganyan lang pala ang kakayahan mo. Tapos nagmamarunong ka pang maging boss. Takbo. Baliw ang babaeng ito. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo pa bang ilibre kita ng pagkain? Tumakas na ang lahat ng mga tauhan niya. Diretso lang sa may gate at makakabalik ka na sa base. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na agad. Wengxin, hindi ka pa ba aalis? May kailangan pa akong asikasuhin. Ang dagang si Wang Dazi. Marumi pala siyang naitagong magagandang gamit. Dahil hindi mo na naman ito magagamit. Ako na ang kukuha para sa iyo. Sakto, kailangan ko rin ang sasakyan. Itago. Bilis-bilisan nyo. Napakakuripot sa atin ni Wang Dazi noon. Ngayon, sa atin na ang lahat ng supplies niya. Anak nang, nasaan ang mga gamit? Pati ang sasakyan sa bakuran, nawala. Mukhang nagsisimula pa lang ang totoong gulo sa base. Hawakan ang depensa. Huwag nyo silang hahayaang makapasok. Wala na silang bala, sugod at agawin ang pagkain. Sino pa ang gustong sumubo? Hulihin silang lahat. Hulihin lahat. Sino pa ang gustong sumubo? Hulihin silang lahat. Hulihin lahat. Saan mo nakuha ang sasakyang yan? May nakasalubong akong ilang naghahanap ng gulo sa daan. Kaya kinuha ko na lang ang mga naiwan nila. Mukhang marami kang nakuha. Umuwi na tayo agad. Hindi ligtas sa base A nitong mga nakaraang araw. Ikaw rin. Sinsin, saan ka ba nagnakaw? Ang daming gamit nito. Nakasagupa ko si Wang Dazi ngayon. Gusto niyang agawin ang mga supply ko. Kaya napatay ko siya. Si Wang Dazi, yung nanggugulo sa forum. Gusto niyang gumawa ng sarili niyang shelter. Nanghuhuli siya ng mga babae kahit saan. Sinabi sa kanya ni Muksuan na may mga supply ako. Kaya tinarget niya ako. Masama ang ugali ng babaeng iyon na si Muksuan. Kung magkakalat siya ng chismis kahit saan, hindi matatapos ang gulo sa pamilya natin. Wala siyang lakas ng loob na sabihin ang lahat. Sa susunod na may mga has na pumunta rito, papatayin ko ang bawat isa sa kanila. Sa susunod na may mga has na pumunta rito, papatayin ko ang bawat isa sa kanila. Kakain tayo ng masarap ngayong gabi. Para magdiwang. Walang silbi ang lahat sa Research Institute. Umalis ka sa base, Yang Muhan. Kinuha ni Yang Muhan ang mga supply ng base. Kinuha ni Yang Muhan ang mga supply ng base. Pero wala naman siyang na-research. Baka ninakaw lang niya ang kredito sa paggawa ng greenhouse. Mukha siyang toy boy. Siguradong umangat lang siya dahil sa mga babaeng opisyal. Isang grupo ng mga tangang keyboard warrior. Mabuti na lang at may ginagawang matino ang admin ng network ng base. Naputol ang internet. Takbo, may halimaw. Mga daga, mas malaki pa sa pusa. Mga mutant na daga. Saklolo, tulungan niyo ako. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Nagmutet na ang mga hayop. Kumakain na sila ng tao. Anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? May mga mutant na daga sa labas. Mas malaki pa sa pusa. Kumakain sila ng tao sa kalye. Lumaki ng ganoon ang mga daga. At umaatake pa sila ng tao. Hindi lang nakakabulag ang smoke na ito, kundi lumilikha din ito ng mga halimaw. Pangmadali ang anunsyo. May natuklasang mga higanting mutant na daga sa loob ng base. Pakiusap sa lahat ng residente na isara ng mahigpit ang mga pinto at bintana. Ihanda ang inyong mga sandata para sa pagtatanggol sa sarili. Huwag lalabas kung hindi kinakailangan. Suriin agad ang lahat ng bintana at ventilasyon sa bahay. Harangan ang lahat ng posibleng pasukan. Ang bilis nilang dumating. Mayroon din sa labas ng pinto. Hindi magtatagal ang bakal na pintong ito. Walang silbi ang pisikal na depensa. Kailangan natin ng mahika. Kuryentehin natin. Magaling. Ang electric fence na ito ay talagang lifesaver. Mukhang magiging magulo ang buong base ngayong gabi.
May dala akong magandang bagay para sa iyo. Electric fence laban sa mga daga. Tamang-tama ang dating mo. Muntik nang masira ng kagat ang mga bintana ng lumang villa na ito kagabi. Hindi lang ingay ng mga daga ang dahilan niyan, di ba? Anong nangyari? Kagabi, ang pangunahing imbakan ng pagkain ng base ay inatake ng libo-libong mutant na daga. Kinain ang mga pagkain. Isang katlo ang nawala. Iyon ang pagkain nagpapanatili sa buhay ng buong base. Kailangang ilipat agad ang mga pagkain. Hindi natin dapat ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. Papunta na ako para magmungkahi sa mga matataas na opisyal ng base. Pero mukhang hindi madaling mapapayag ang mga matatandang iyon. Wala na tayong oras para makipagtalo sa kanila. May dumarating na mas malaking kawan ng mga daga. Tumunog na ang alarma. Maagang sumiklab ang pag-atake ng mga daga. Pupunta na ako sa gusali ng base ngayon din. Kailangan natin silang piliting maglabas ng utos na ilipat ang pagkain. Walang silbi. Ang matatandang yan, nakaupo lang sa ligtas nilang opisina. Hindi man lang nila maramdaman ang kalagayan sa labas. Para sa kanila, nananakot ka lang sa panukala mo. Para sa kanila, nananakot ka lang sa panukala mo. O kaya na may nagtatangka kang mang-agaw ng kapangyarihan. 100,000 tonelada yon ang pagkaing sasagip sa buhay ng tao. Papanoorin na lang ba natin na ubusin iyon ng mga daga? Maghanda tayo sa dalawang plano. Pumunta ka doon at makipagtalo sa kanila. Alisin mo ang atensyon nila. Babalik ako para bantayan ang tahanan. At ihanda na rin ang konboy. Kapag hindi sila pumayag, tayo na mismo ang kumilos para kunin yon. Manatiling nakakonekta anumang oras. Inatake ang bodega ng pagkain kagabi. Nabasag na ang depensa sa labas. Iminumungkahi kong iwanan na agad ang kasalukuyang imbakan. Hati-hatiin ang mga pagkain. At ilipat ang mga ito sa mga taguan sa ilalim ng lupa. Penanaliksik yang, masyado kang nagpapalaki ng maliit na bagay. Ilang tao at kagamitan ang kakailanganin para ilipat ang libo-libong tonelada ng pagkain. Kapag pinaghiwa-hiwalay, dodoble ang gasto sa pagdepensa. Napakawalang kwentang gulo nito. Kabisado na ng mga daga ang lokasyon ng imbakan. Ngayong gabi, mas dadami pa ang susugod dito. Mga nagmutant na daga lang naman yan. May mga baril at kanyon ang sangkatauhan. Matatakot ba tayo sa ilang peste? Magpadala ng doble sa bilang ng mga gwardya doon. Barilin at patayin agad kapag nakakita ng daga, di ba maayos na? Bata pa siyang, maganda naman ang intensyon mo. Pero tayo ang likas na kaaway ng mga daga. Kulang sa karne ang base ngayon. Pero tayo ang likas na kaaway ng mga daga. Kulang sa karne ang base ngayon. Kung nakakain lang ang karne ng daga, malamang naubos na iyan ng mga bakwit. Likas na kaaway. Lumabas kayo at tingnan nyo ang mga halimaw na mas malaki pa sa pusa. Kaya nilang gumutay kahit ng bakal. Kapag naubos na nila ang pagkain, kayo na ang isusunod nilang kainin. Yang Muhan, ayusin mo ang pakikipag-usap mo sa mga pinuno. Hindi mo hawak ang pag-aayos ng depensa para magmarunong ka. Umasa tayong pagkatapos ng gabing ito. Makakaupo pa rin kayo rito para magsaa. Lumalakas at dumadalas ang ingay sa labas. Puno ng daga ang hagdanan. May mga sigaw na ng saklolo mula sa kabilang gusali. Nabalitaan kong ginutay ng mga daga pati ang mga kahoy at yero. Pabayaan mo silang mangumat. Ang tapang ng amoy ng inihaw na karne. Tunay ngang epektibo ang kuryenteng bakod na ito. Pampagana pa lang yan. Wala rito sa atin ang totoong hukbo ng mga daga. Magpakatmatino kayong lahat. Kahit isang daga, huwag ninyong papasukin. Magpakatmatino kayong lahat. Kahit isang daga, huwag ninyong papasukin. Kapitan, may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Putok, paputukan nyo. Lumabas sila mula sa ilalim ng lupa. Pinuno ng base, nabutas ng mga daga ang ilalim ng bodega ng pagkain. Tens of thousands of rats are rushing in. Mga kapatid, hindi na natin kayang pigilan to. Anong ilalim ng lupa? Wala na, tapos na ang lahat. Wengxin. Siyang Muhan to. Magsalita ka. Nawala na sa mga hangal na iyon ang bodega ng pagkain. Isama mo ang mga tao mo at ang sasakyan. Magkita tayo sa gate ng bodega pagkaraan ng 5 minuto. Tayo na ang kukuha ng natitirang pagkain. Nakuha ko. Maghanda tayo para sa malaking laban. Magunahan ang mga nagbubuga ng apoy. Magbigay ng proteksyon ang iba. Ipasok ang mga truck ng pagkain. Ako na ang bahalang maglinis sa bodega isa. Bantayan mo ang perimeter. Layas. Ang daming sinayang ng mga salot na to. Kunin. Wala na, ubos na ang lahat. 100,000 tonelada ng pagkain. 20,000 tonelada lang ang nasalba nating maayos. Ang natira, ninatngat at kinontamina na ng mga daga. Ito ba ang sinasabi ninyong natural na kalaban nila? Ito ba ang sinasabi ninyong walang palya? Hindi. Hindi rin namin alam na naghukay ng daan ang mga daga. Hindi ang kawalang alam ang hadlang sa kaligtasan, kundi ang kayabangan. Pinuno ng base, maghanda na kayo sa panik kapag naubusan ng pagkain. Wala nang oras para dyan. Mamamatay na tayo sa gutom kapag hindi pa tayo kumain. Mabuti nga at may karne pa tayong makakain. Mag-ingat kayo, kumain ng patay na tao ang mga dagang yan.
May dala silang maraming hindi kilalang mikrobyo. Naghahanap sila ng ikamamatay nila. Kapag desperado na ang tao. Kaya nilang gawin ang kahit ano. Anong nangyari sa iyo? Bitawan mo ako, saklolo. Hindi ito ordinaryong impeksyon lang. Hindi lang mga daga ang halimaw na kumakain ng tao. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong katapusan ng mundo. Kumapit ka ng mabuti. Mas naging matatag sila, sa ulo ang tira. Napakabilis kumalat ng virus sa katawan. Magiging impyerno na ang base sa lalong madaling panahon. Kailangang abisuhan agad ang mga gwardiya para quarantine ang civilian area. Inubos na ng mga daga ang pagkain sa bodega. Bakit isinara ang supermarket? Ilabas ninyo ang mga pagkain. Inubos na ng mga daga ang pagkain sa bodega. Bakit isinara ang supermarket? Ilabas ninyo ang mga pagkain. Gusto naming ipalit ang mga work points namin para sa pagkain. Sugod, sabay-sabay tayo. Hindi naman malaki ang nawala sa bodega. Huwag kayong maniwala sa mga chismis, umurong kayo. Ayaw ninyo talagang umamin. Lalo lang magpapanik ang mga tao dahil sa mga kasinungalingang iyan. Hindi ako naniniwala, maliban na lang kung bubuksan ninyo ang bodega para makita namin. Siguradong pinaghahati-hatian ninyong mga opisyal ang pagkain sa loob. Sirain ang pinto. Magpaputok sa hangin bilang babala. Kapag gumawa pa kayo ng gulo, papalayasin kayo agad sa base. Hindi magtatagal ng kalahating araw ang ganitong marahas na pagpigil. Kakausapin ko siya. Yang Muhan, tamang-tama ang dating mo. Masyadong mahirap hulihin ang mga dambuhalang dagang yan. Makakagawa ba agad ng lason ang laboratorio? Gusto mo ng lason? Walang talab sa kanila ang ordinaryong lason sa daga. Ano ba talagang silbi ng laboratorio ninyo? Kahit lason man lang, hindi ninyo magawa. Researcher ako. Hindi ako gumagawa ng milagro. Sinabihan ko kayo kagabi na ilipat ang mga pagkain. Kahit lason man lang, hindi ninyo magawa. Researcher ako. Hindi ako gumagawa ng milagro. Sinabihan ko kayo kagabi na ilipat ang mga pagkain. Pero hindi kayo nakinig. Tapos ngayon, naghahanap kayo ng lason. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Hindi naman natin pwedeng panoorin lang silang. Ubusin ang natitirang 2 toneladang bigas. Palibutan ng high voltage electric fence ang natitirang bodega. On ang kuryente. Magandang ideya, gawin inyo agad yan. Paalala lang sa inyo. Ninatnat at pinutol ng mga daga ang kalahati ng mga kable ng kuryente sa base kagabi. Kung gusto ninyong gumamit ng electric fence, humanap kayo ng sarili ninyong generator. Ang dumi at ang baho ng mga dagang pumasok sa bahay ko kagabi. Sobrang nakakadiri. Maling-mali talaga ang timing ng blackout na ito. Mabuti na lang at may generator tayo. Nakatambak na parang bundok ang mga patay na daga sa labas. Ang electric fence na ito ang pinakamagandang depensa natin. Kumalat na ang balitang ubos na ang pagkain sa base. Mula ngayon, hindi lang mga daga ang dapat nating bantayan. Kundi pati mga tao. Hindi mga daga o tao ang pinakamapanganib. Kundi ang mga infected na kalilitaw lang sa slums. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay sa mga susunod na araw. Kumusta, kami ang mga kapitbahay niyo sa ibaba. Pwede mo ba kaming bentahan ang dikuryenteng lambat na iyan? Alambre lang ang mayroon. Isang rolyo kapalit ng 10 kilo ng bigas. Kayo na ang bahala sa generator at kuryente. Isang rolyo kapalit ng 10 kilo ng bigas. Kayo na ang bahala sa generator at kuryente. Sige, makikipagpalit ako. Salamat, salamat. Naghahanap ka yata ng kamatayan. Hindi ko siya kilala. Wala akong kinalaman sa kanya. Karne. Gusto ko ng karne. Nababaliw na siya. Bakit niya kinakagat ang bakal na pinto? Hindi siya nababaliw. Infected siya. Saklolo, huwag kang lalapit. Kunin mo ang alambre mo at lumayas ka rito. Aalis na ako ngayon din. May gulo sa ibaba. Nakarating na ang mga infected mula sa slums dito sa gusali ng apartment. Ang taong nagtangkang mang-agaw kanina. Nakarating na ang mga infected mula sa slums dito sa gusali ng apartment. Ang taong nagtangkang mang-agaw kanina. Nagmutet agad doon mismo. Mas maikli ang incubation period ng virus na ito kaysa sa inaasahan natin. Sobrang nakakahawa ito. Kung ganoon, hindi ba dapat nating linisin ang pasilyo? Para hindi harangan ng mga halimaw na iyon ang pinto. Hayan mo lang sila. Mas maraming halimaw sa labas. Mas makakatulong pa silang harangan. Ang mga taong gustong mang-agaw ng mga supply natin. Sa katapusan ng mundo, hindi kailanman ang mga halimaw ang pinakakinakatakutan, kundi ang puso ng tao. Researcher Yang. Napakalakas ng mga halimaw na ito. Nabitak pa nga nila ang mga Riot Shield. Hindi lang sila nanghahawa, kundi nag-i-evolve din sila. Umatras kayo. Umatras sa laboratorio. Patibayin ang depensa. Wenxin, naririnig mo ba ako? Sumagot ka. Ano yun? Lumalakas ang mga infected. Baka hindi na sila mapigilan ng mga ordinaryong bakal na pinto. Kumusta ang lagay dyan sa iyo?
Ligtas pa naman sa ngayon. Mag-ingat ka. Sirain niyo ang pinto ng apartment, tiyak na may pagkain sa loob. Agawin ang mga supply. Mga halimaw, nakapasok ang mga halimaw, takbo. Palapit ng palapit ang tunog. Paakyat na sila. Nakamaksimum na ang boltahe ng dikuryenteng lambat. Pero kung masyadong marami sila, palapit ng palapit ang tunog. Paakyat na sila. Nakamaksimum na ang boltahe ng dikuryenteng lambat. Pero kung masyadong marami sila, masisira at masusunog ang dikuryenteng lambat. Karne. Humanda sa pakikipaglaban. Masisira na ang depensa. Hindi nakakayanin ng dikuryenteng lambat. Hindi man lang siya nakakaramdam ng sakit. Mamatay ka na. Hindi na gumagana ang pisikal na depensa. Paakyat na ang lahat ng halimaw mula sa ibaba. Buksan niyo ang pinto, bilis, papasukin niyo kami. Niloko tayo ng base. Sinabi nilang hindi na darating ang mga daga. Pinatanggal nila sa atin ang mga bitad. Ngayon, tapos na tayong lahat. Umatras kayo, huwag ninyong sirain ang pinto. Hindi tayo magkakasya rito sa bahay namin. Ang laki-laki ng bahay niyo. Paanong hindi tayo magkakasya rito? Magkakapit bahay naman tayong lahat. Hahayaan niyo lang ba kaming mamatay? Bakit pa tayo nakikipag-usap sa kanila? Sirain niyo ang lock. May pagkain sila. Mabubuhay tayo kapag nakapasok tayo. Isa pang hampas. Papasabugin ko ang ulo mo. Sige, barilin mo ako. Mamamatay rin naman kami sa huli. Mamatay na tayong lahat. Sige, barilin mo ako. Mamamatay rin naman kami sa huli. Mamatay na tayong lahat. Saklolo. Masira ang pinto sa pagsisiksikan nila. Papasok pa rin ang mga halimaw. Kailangang linisin ang lugar. Dapa kayong lahat. Bumalik kayo sa impyerno. Umalis na kayo habang umaatras pa ang mga daga. Bilis, umalis na tayo. Baliw ang babaeng ito. Maubos din ang mga bala. Sinakop na ng mga halimaw ang gusaling ito. Hindi natin ito maipagtatanggol ng matagal. Wenxin, kumusta ang sitwasyon dyan sa iyo? Nasira na ang pangunahing pinto. Kakataboy lang namin sa kawan ng mga daga. Makakatagal pa kami ng kaunti. Mag-impact ka na. Iniwan na ng mga pinuno ng base ang labas na bahagi. Isasara na nila ang loob ng base. Nang agaw ako ng isang armored car. Papunta na ako dyan sa ibaba ng gusali mo. Sumuway ka sa utos para lang mang-agaw ng sasakyan. Hindi mo na ba gustong maging researcher? Sa lugar na walang halaga ang buhay ng tao, mabuti pang umalis na ako. Hintayin mo ako. Ipunin mo ang mga mahahalagang suplay. Aalis na tayo sa base. Ipunin mo ang mga mahahalagang suplay. Aalis na tayo sa base. Naimpak ko na ang lahat ng mahahalagang bagay. Hindi na natin madadala ang iba. Walang bagay na hindi natin madadala. Sinsin, paano mo? Ipapaliwanag ko na lang po mamaya. Hawakan niyo po ang sandata. Handa na po tayong bumaba. Sumunod po kayo sa akin ng malapit, huwag nang lumaban. Umalis kayo sa daan. Sakay na, bilis. Salamat. Maaga pa para magpasalamat ka sa akin. Naglabas ng mahigpit na utos ang pinuno ng base. Iwanan ang lahat ng sibilyan sa labas ng base. Sa loob ng 10 minuto, ibababa na ang mabigat na harang sa pagitan ng loob at labas ng base. Gagawin nilang katayan ng mga halimaw ang labas ng base. May gaano pa tayong oras? 3 minuto. May 2 kilometro pa bago makarating sa main gate. Babala, isasara na ang harang na pinto. Babala ang harang. Pinto ay isasara na. Hindi na tayo aabot. Masyadong mabilis bumaba ang pinto. Bumilis ka pa, huwag kang magbagal. Kumapit kayo ng mabuti. Nangangarap silang ikulong tayo rito para mamatay. Kumapit kayo ng mahigpit, hindi na kaya ng harang. Kung hindi kaya ng harang, pasabugin natin ito. Mamatay na kayo. Nakalabas na tayo. Hukay sa sariling libingan ang ginagawa ng mga pinuno ng base. Nangangarap silang isama tayo sa pagbagsak nila. Saan tayo pupunta ngayon? May isang abandonadong villa sa bundok sa labas ng bayan. Mataas ang lugar at may sariling sistema ng depensa. Nabisita ko na iyon dati. Angkop itong gawing bagong shelter. Doon tayo pupunta. Ang ganda ng lugar na to. Mas malawak to kaysa sa apartment. Papakuryentehan ko na ang bakod ngayon din. Ang mga alas mo, mas marami kaysa sa iniisip ko. Kailangan ng maraming alas para mabuhay. Teritoryo na natin tumula ngayon. Sino ng mga ngahas na manghimasok? Walang ititirang buhay. Bunso, nagkagulo na ng tuluyan sa base. Nitong mga nakaraang araw, maraming lagalag ang tumakas patungo sa labas ng lungsod. Nagkampo sila sa paanan ng bundok. Putol na ang supply ng pagkain. Tumakas na ang pinuno ng base. Sadyang mangyayari talaga yan. Nagsasama-sama sila at bumubuo ng mga grupo.
Nakabuo sila ng ilang maliliit na gang. Nagsimula na silang magnakaw at mangikil sa paligid. Basta huwag lang nila tayong pakikialaman. Hayaan lang natin sila. Pero kung mangahas silang pumunta rito, sisiguraduhin kong hindi na sila makakabalik ng buhay. Siguradong may pagkain sa loob ng villa na to. Hulihin muna natin ang babaeng to para gawing panakot. Uf! Nay! Bakit may basura sa sahig? Nasaan ang nanay mo? Kahit saan ko hanapin, hindi ko siya makita. May umakyat sa bakod at pumasok. Nidukot si nanay. Ano nang gagawin natin? Ang nanay mo ang pinakamahina sa atin. Kung mapunta siya sa kamay ng mga kriminal na iyan. Tay, kumalma kayo. Siguradong pagkain at supply lang ang habol ng mga dumukot sa kanya. Siguradong magpapadala sila ng mensahe. Kagagaling ko lang sa ibaba para magmanman. Maraming maliliit na gang ng mga magnanakaw ang sumulpot kamakailan. Ang pinakamalapit na kuta sa atin ay nasa isang sirang gusali na may 2 kilometro ang layo. Maraming maliliit na gang ng mga magnanakaw ang sumulpot kamakailan. Ang pinakamalapit na kuta sa atin ay nasa isang sirang gusali na may 2 kilometro ang layo. Hindi ko nahihintayin ang mensahe nila. Ako mismo ang kukuha sa kanya. Sasama ako sa iyo. Kabisado ko ang daan dito. Bantayan ninyo ng maigi ang bahay. Huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto kahit kanino. May 6 na lalaki sa loob. May mga gawang sariling baril ang 3 sa kanila. Tapusin natin to ng mabilis. Boss, ano nang gagawin natin sa babaeng nahuli natin kanina? Kailangan pa bang itanong iyan? Siyempre, ako muna ang magpapakasasa sa kanya. Kapag nagsawa na ako, ibibigay ko siya sa inyo. Medyo may edad na nga lang ang babaeng yan. Pero maganda pa rin siya. May asim pa. Huwag ka ng madaming daldal, dalhin mo na siya rito. Bitawan ninyo ako, mga hayop kayo. Ginalaw ninyo ang nanay ko. Sisiguraduhin kong walang matitirang buhay sa inyo ngayon. Hindi ko siya nanay. Maling tao ang nadukot ninyo. Hindi ko siya nanay. Maling tao ang nadukot ninyo. Sino ka? Kaninang dapit hapon. Nasaan ang babaeng dinukot ninyo sa villa sa bundok? Maawa po kayo, huwag ninyo akong patayin. Totoong dinukot nga namin siya. Pero may umagaw sa kanya sa daan. Sino nang umagaw sa kanya? Isang grupo ng mga taong nakasakay sa mga military off-road vehicle. May hawak silang mga automatic rifle. Hindi man lang kami nakapalag. Kaya naagaw nila ang babae sa amin. Military off-road vehicle. Automatic rifle. Hindi magkakaroon ng ganyang armas ang mga ordinaryong gang. Sila ang mga natitirang tauhan ng pinuno ng base na tumakas. Nakilala nila ang nanay ko. Gusto nilang gawin siyang bihag para pilitin akong ibigay ang mga supply natin. Siguradong nagtatago sila sa mas tago na underground shelter. Kahit saan pa sila magtago. Ngayong gabi, gigibain ko sila kasama ang shelter nila. Wala. Sino kayo? Wala rito si tita. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras dito, umalis na kayo. Hinto. Pumasok kayo kung kailan nyo gusto. At aalis kung kailan nyo gusto. Ano ang tingin nyo sa lugar na ito? Mukhang kung hindi tayo lalaban. Hindi nila tayo hahayaang makaalis. Kung ganoon, tapusin natin ito ng mabilis. May gang din dito na nagnanakaw lang talaga. Lihim nilang hinati sa mga teritoryo ang base. Karaniwan, hindi sila nangingialam sa isa't isa. Lihim nilang hinati sa mga teritoryo ang base. Karaniwan, hindi sila nangingialam sa isa't isa. Ngayong gumuho na ang lahat, kanya-kanya na silang takbo. May mga baril at supply ang mga gang na ito. At malaki ang ambisyon nila. Pupunta ako roon para tapusin siya. Sayang naman kung iiwan lang natin ang napakaraming gamit na ito. Kung ilalagay ko lang ito sa space ko. Paano ko kaya mapapaalis siyang muhan? Kunin na natin ang mga ito. Hahatiin natin ito ng pantay pagkatapos, ano sa tingin mo? May paraan ka ba para mailabas ito nang walang nakakapansin? Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa storage space? May space ka rin. Napakalaking nagkataon naman ito, hindi ba? Kaya pala hindi ka nawawala ng pagkain. Kaya pala noong naghatid tayo ng pagkain. Nakakuha ka ng napakaraming bagay mula sa inkubator mo. Noong nasa nayo ng tao tayo. Bakit hindi mo kinuha ang mga armas? Hindi ganoon kalaki ang space ko. 10 metro kwadrado lang ito. Galing ito sa singsing na ipinamana ng lolo ko. Bago ang sakuna, pinuno ko na ito ng pagkain. Kaya wala nang natirang espasyo para sa mga armas. Bago ang sakuna, pinuno ko na ito ng pagkain. Kaya wala nang natirang espasyo para sa mga armas. Gaano kalaki ang space mo? Walang limitasyon.
Ang galing. Habang walang nakakakita, itago mo na agad ang mga iyan. Sa akin ang mga pangunahing pagkain. At kunin mo naman ang iba pa. Wala rin dito ang kinaroroonan ng nanay ko. Pumunta tayo sa susunod na lugar. May isang grupo sa dormitoryo ng mga empleyado. Bago pa magkagulo sa base, nakipag-ugnayan na sila sa mga nasa pamamahala. May proteksyon sila mula sa mga opisyal. Kaya sila ang may pinakamabilis na balita. Sumunod ka sa akin. Aziu, Yang, sinong pinuno po ang hinahanap ninyo ngayon? Hinahanap ko si Direktor Wang. Sandali lang. Nakita tayo. Aziu, Yang, bago po yata sa paningin ko ang kasama ninyo. May utos po mula sa itaas. Sensitibo ang sitwasyon ngayon. Hindi basta-basta pwedeng pumasok ang mga hindi kakilala. Bagong assistant ko siya sa Research Institute. Hindi basta-basta pwedeng pumasok ang mga hindi kakilala. Bagong assistant ko siya sa Research Institute. Nasa bag niya ang pinakabagong experimental data na kailangan ni Direktor Wang. Pananagutan mo ba kapag naantala ang trabaho ng direktor? Hindi po sa ganoon. Aziu, Yang, tuloy po kayo. Pero paalala lang po. Hindi maganda ang gising ni Direktor Wang ngayon. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Mukhang sanay na sanay ka nang gamitin ang posisyon mo para manguto. Pambihirang sitwasyon. Pambihirang paraan. Nakatira si Direktor Wang sa pinakadulo ng ikatlong palapag. Anong ginagawa nyo? Sino ang nagpapasok sa inyo? Manahimik ka kung ayaw mong pasabugin ko ang ulo mo. Ano nang kailangan ninyo? Mga suplay at ginto. Kunin nyo na lahat ng nasa mesa. Nasaan ang babaeng hinuli nyo mula sa villa sa bundok kaninang gabi? Anong babae? Hindi ko alam. Marami kaming hinuhuli araw-araw. Hindi ko alam. Marami kaming hinuhuli araw-araw. Paano ko maaalala? Ang binti ko. Sa ulo na ang susunod na bala. Itatanong ko sa huling pagkakataon na saan siya. Magsasalita na ang pinuno ng base. Hindi ba tumakas na ang pinuno ng base? Hindi siya lumayo. Nagtatago siya kasama ang mga natitira niyang tauhan. Sa pinakailalim na silungan sa labas ng lungsod. Isinama niya ang babaeng iyon. Sabi niya gagamitin niya siyang bihag. Para pilitin kayong isuko ang lahat ng supply sa villa sa bundok. Napakabantay ng lugar na iyon. Puno ng mabibigat na armas sa bawat sulok. Kahit langaw, hindi makakapasok. Kung susugod tayo ng basta-basta, tayo ang mapapahamak ng malaki. Nasa loob ang nanay ko. Wala akong oras para makipagpatagalan sa kanila. Ano nang balak mong gawin? Dahil gusto nilang makipaglaro gamit ang mabibigat na armas. Tingnan natin kung kanino ang mas malakas. Ngayong araw, ipapakita ko sa kanila. Ang kahihinatnan ng sinumang ginalaw ang pamilya ko. Nagpapaputok ang mga kaaway mula sa mataas na burol. Mamatay ang sinumang humarang sa akin. Cover mo ako. Layas. Napakalaki ng loob ng silungan. Nahahati ito sa residential area, imbakan ng supply at control room. Masyadong mabagal kung hahanapin natin ng ganito. Nasa panganib si tita bawat sandali. Maghiwalay tayo. Pumunta ka sa control room para disable ang kanilang mga GTV at sistema ng depensa. Pupunta ako sa residential area para hanapin siya. Manatiling nakikipag-ugnayan sa radyo. Kamag-anak ng opisyal. Baka mapilit ko siyang sabihin kung nasaan ang nanay ko. O ito ba ang bagong huling lagalag? Mukhang makinis at maputi ang balat niya, Teka, saang sektor ka galing? Paano ka napunta rito? Naliligaw po ako simula nang mahuli ako. Napakaganda mo naman. Siguradong hindi ka magugustuhan ng pinuno ng base. Tamang-tama na ibigay ka isang erye. Gusto niyang nagpapasunod ng mga matitigas ang ulo na tulad mo. Sino si Sang Erye? Nasaan ang nanay ko? Nasaan ang babaeng hinuli kaninang gabi? Ang matandang babaeng iyon ay matagal nang dinala sa core control room para gawing pain. At ikaw naman, sumunod ka na lang at pagsilbihan si Sang Erye. Kapag napasaya mo siya, bibigyan ka niya ng makakain. Nasa kamay ng pinuno ng base si Mama. Pwede kong gamitin ang Sang Erye na ito. Basta mabuhay lang ako. Handa akong gawin ang kahit ano. Mabuti naman at alam mo ang tama. Kayong dalawa, dalhin niyo siya sa silid ni Sang Erye. Pumasok ka na, nasa loob si Erye. Good luck sa iyo. Erye, maawa po kayo. Pumasok ka na, nasa loob si Erye. Good luck sa iyo. Erye, maawa po kayo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Erye, may bagong padala rito. Napakaganda naman ito. Maganda ang ipinadala ni Ginang Chen sa pagkakataong ito. Umalis ka rito.
Halika rito at aalagaan ka ng mabuti ni Erie. Sinabi ni Ginang Chen na magiging masagana ang buhay ko sa piling mo. Sa ganitong sirang bahay, mas maayos pa ang kulungan ng aso na tinitirhan ko noon. Mataas pa ang lipad ng pampam na to ah. Pumasok ka sa pintuan ko. Sa tingin mo makakatakas ka pa. Puno ng mga tauhan ko sa labas. Pumunta ako rito para maghanap ng pangmatagalang pagkukunan. Hindi para magpakamatay. Kung gusto mong sumunod ako ng maayos sa iyo, ipakita mo muna ang kakayahan mo. Kung pati tiyan ko hindi mo mapakain, magpapakamatay ako rito ngayon din. Wala kang mapapala kahit ano. Gusto mo lang makita ang mga supply, di ba? Madali lang yan. Sisiguraduhin kung ayaw mo nang umalis kapag nakita mo. Gusto mo lang makita ang mga supply, di ba? Madali lang yan. Sisiguraduhin kung ayaw mo nang umalis kapag nakita mo. Sumama ka sa akin para makita mo kung ano ang tunay na hari ng mundong ito. Ipagmaneho mo ako, hayop ka. Katapusan mo na. Nakikita mo ba yan? Ito ang lahat ng ari-arian na inilabas natin mula sa loob ng lungsod. Basta pabulain mo ako ng maayos. Kakainin mo ang lahat ng gusto mo rito. Marami nga. Salamat sa paghatid sa akin. Ngayon, oras na para ipakita mo ang galing mo. Aray ang binti ko. Buwisit ka. Manahimik ka dyan. Dalahin mo ang mga panaginip mo sa impyerno. Wenxin, sira na ang surveillance system. Pero nahuli ko lang ang internal communication nila. Nalaman ng pinuno ng base na bumagsak na ang labas. Kinakalagkad niya si nanay patungo sa main control room. Naghahandang tumakas gamit ang emergency passage doon. Papunta na ako riyan. Hindi natin siya pwedeng paalisin. Nasa loob lang sila. Kailangan ng 3 minuto para magbukas ang secret passage. Sinsin, wag mo akong intindihin. Barilin mo ang masamang taong ito. Huwag kayong gumalaw, ibaba ninyo ang baril. Isang hakbang pa. Papasabugin ko agad ang ulo niya. Bitawan mo ang nanay ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ang mga supply sa villa sa bundok. Ibigay mo ang lihim kung saan nakatago ang mga supply. Pagkatapos ay putulin mo ang 2 mong kamay. Pakakawalan ko ang matandang babaeng ito. Sa tingin mo ba may karapatan kang maglatag ng kondisyon? Huwag ka ng madaming salita, magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi mo ginawa, sabay-sabay tayong mamamatay. Sandali, ibibigay ko sa iyo. Kapag hindi mo ginawa, sabay-sabay tayong mamamatay. 1. Sandali, ibibigay ko sa iyo. Special ability. Ngayon na. Avish. Sa susunod mong buhay, huwag kang mabangga sa taong hindi mo kayang kalabanin. Sinsin. Pinatay mo ako sa takot. Ligtas na, Nay. Umuwi na tayo. Danru. Mabuti na lang at maayos ka lang. Ang pinuno ng base. Tapos na ng tuluyan. Simula ngayong araw, ang base ay magiging bahagi na lang ng kasaysayan. Ang villa sa bundok na ang tanging mamumuno sa sirang mundong ito. Pisimula pa lang ito. Kami ang magtatakda ng mga alituntunin ng kaligtasan sa katapusan ng mundo.